Welcome sa Landas ng Pag-asa. Yung magandang balita ngayon medyo nakakatakot ng konti. Basahin natin sa Luke chapter 21 ito, verse 5 hanggang mga verse 11. Pero babasahin ko lang siguro hanggang verse 9. No? Ang sabi dito, at samantalang sinasalita ng ilan ang tungkol sa templo, kung paano ito pinalamutian ng magandang bato at ng mga hain, ay kanyang sinabi, tungkol sa mga bagay na ito na inyong nakikita, ay darating ang mga araw na walang maiiwan ditong isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. At kanilang tinanong sa kanya na sinabi, Guro, ito yung mga disipulo at tinatanong siya, kailan nga mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda pagka malapit na mangyari ang mga bagay na ito? At sinabi niya, mag-ingat kayo na huwag kayong mangangaligaw sapagkat marami ang paparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo at malapit na ang panahon. Huwag kayong magsisunod sa kanila. At pagka kayo ay nakarinig ng mga digmaan at kaguluhan, ay huwag kayong masindak sapagkat kinakailangan mangyari mula ang mga bagay na ito datapat hindi pa malapit ang wakas. So si Jesus, kinukwento niya yung paniwala natin na balang araw magwawakas ang mundo, darating siya uli bilang hari. Pero dito, kasi yung mga disipulo nung panahon na nangangaral si Jesus, nung panahon siya ay narito sa mundong ito, yung panahon na yung templo tinayo nila ulit, yung mga Hudyo. Asan laki, ang ganda ng templo nila. At bigla na sinabi ni Jesus, huwag kayong aasa dito, itong pagkaganda-gandang templo na to, balang araw mawawala yan at babagsak yan. At sabi niya, at darating ang araw na maraming magsasabi, ako si Kristo at malapit na ang pangwakas. Sumunod kayo sa akin. Sabi niya, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo sa mga ganyan kasi hindi totoo yan. At sabi rin naman niya, huwag kayong maligaw. Huwag kayong lumayo. Patuloy kayong sumunod sa akin. Yun ang sinasabi niya. Patuloy tayong sumunod sa Kanya. Magkakagulo nga doon yung mundo eh. May mga digmaan. Parang pamilyar yan, di ba? Yun nangyayari ngayon sa mga panahon na to. May mga digmaan. Sinasabi niya, huwag kayong mabahala. Huwag kayong masindak. Hindi ibig sabihin magwawakas na ang mundo. Hindi ibig sabihin yan. Talagang kasama yan sa mangyayari. So ngayon, ano dapat ang ating mapulot sa magandang balita ngayon? Ibig sabihin, ano ang pinakamahalaga nating gawin? Patuloy tayong makinig kay Kristo. Patuloy tayong maging mga mabuting disipulo. Magkagulo man ang mundo, na yung mga mundong ito na hindi naman talaga magtatagal, lahat ng bagay na yan mawawala. Pero si Kristo hindi. Di dapat, bilang mga disipulo, patuloy lang tayong maging tapat. Sumunod sa Kanya, sa Kanyang mga utos, gayahin siya sa buhay niya na nagmamahal ng kapwa. Ibig sabihin, patuloy tayong maging mabuting tao sa kalagitnaan ng kaguluhan ng mundo. Bakit? Sa bandang huli, ang pinakamahalaga, makinig tayo kay Kristo. Sana meron kayo napulot sa simpleng message na ito na pinapaalala sa atin ni Jesus. Si Kristo, siya ang pinakamahalaga.